Noong nabubuhay pa ang aking mahal na lola, madalas na sa tuwing sasapit ang gabi, lalo na noong panahong wala pang kuryente sa aming lugar, ay kinukwentuhan niya kami ng kanyang mga naging buhay noong kanyang kabataan. Bukod sa masasayang alaala ng kanyang pagkabata, nagkukwento din siya ng kanyang mga naranasan noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Saksi siya at ang kanyang mga magulang sa kung paano pahirapan ng mga Hapones ang mga Pilipino nang walang kalaban-laban. Madalas din niyang nababanggit na ikinukwento din sa kanya ng kanyang mga magulang na binabayoneta umano ang mga sanggol ng mga Hapon sa bawat bahay na kanilang bubulabugin. Kung iisipin ito sa ngayon ay talaga namang napakahirap paniwalaan na nangyari ito noong unang panahon. Pero totoo nga ba ito? Iyan ang ating aalamin para sa kwentong kasaysayan natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan niyo akong balikan ang kasaysayan upang alamin kung binabayoneta nga ba ang mga Pilipinong sanggol at mga bata ng mga Hapon noong unang panahon. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Para sa mga historiador, ang digmaan ang pinakamalaking kasalanan na nagawa ng sangkatauhan sa sarili nito. Sa kasaysayan ng daigdig, sumiklab ang digmaan dahil sa pagnanais ng mga makakapangyarihang estado at organisasyon na mangibabaw sa mga tinaguran nilang mga nakakababang uri. Ngunit naging bunga nito ang malawakang pagkawasak ng mga gusali, tahanan at maging mga inosenteng buhay. Sa ating kasaysayan, mahirap kalimutan ang ikalawang digmaang pandaigdig kung saan naiwan ang Pilipinas sa isang kalunos-lunos na kalagayan. Mahigit kumulang sa 75% sa mga industriya at infrastruktura ang nawasak dahil sa pambobomba, panununog at paninira. Ngunit ang isa pa sa hindi malilimutan noong panahong iyon ay ang pangyuyurak sa dangal ng ating mga kababaihan at pagpapahirap ng mga Hapones sa mga Pilipino nang walang pinipiling kasarian, edad at estado sa buhay. Noong ikalawang digmaang pangdaigdig, dahil sa patakaran ng mga kanluraning bansa na ipagtanggol muna ang Europa, napilitang isuko ng mga Amerikano ang Pilipinas. Ang pagbitiw na ito ang nagbigay daan para sa pagpapasailalim sa Imperyong Hapon ng ating bansa. Dulot nito, nagpadala ang imperyo ng mga tropa ng sundalo sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas upang protektahan ang bagong sakop na teritoryo. Ngunit dahil sa kalakihan ng tropang pinadala, umangat ang suliranin ng pagpapakain, pag-aalaga at pananatili ng mga moral ng libu-libong sundalo na dinispatsa sa Pilipinas. Nangangailangan rin ng patunay na napasailalim na hindi lamang ang bansa kundi pati ang lahing Pilipino sa Imperyong Hapon. Ito ang dahilan kung bakit binuo at pinairal ang sistemang Comfort Women kung saan dinudukot ang mga kababaihan sa iba't ibang lungsod at bayan sa Pilipinas at dinadala sa mga garrison na nagsisilbi namang mga Comfort Woman Station. Sa mga garrison na ito, inalipin, binugbog at ginahasa ng mga sundalong Hapon ang mga nabihag nila ng mga Pilipina. Sa ilang mga paglalahad, maaring makaranas ang karaniwang comfort woman noon ng mahigit 30 pagkakataon ng karahasan at panggagahasa. Subalit bukod sa paggamit ng mga Hapon sa ating mga kababaihan noon, pagpapamarcha sa mga tropa ng sundalo ng daan-daang kilometro ng walang maayos na pahinga at pagkain, talamak din ang ginawa nilang hindi makataong parusa ng walang pinipiling kasarian, edad at estado sa buhay. Kaya naman pati mga kabataan at mga walang kamuwang-muwang na sanggol ay nadadamay. Sa 3 taong pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas, marami sa kanila ang naging malupit sa pagpaparusa, paggahasa at pagpatay sa lahat na ata ng klase ng tao. Sundalo man o sibilyan, lalaki man, babae, maging ang mga comfort gay at mga sanggol na binabayoneta. Ang pagbayoneta ng mga sanggol ay tila normal na lamang na gawain noon ng mga Hapon.
Hindi nila iniisip sa kung ano ang iisipin ng iba, basta ang mahalaga ay magawa nila kung anumang misyon ang ibinigay sa kanila. Isang grupo ng mga sundalong Hapones na mula 3 hanggang 5 na armado ng mga baril na may panaksak o bayoneta sa dulo nito ang bigla na lamang susugod sa isang bahay. Pupuntiryahin nila ang ama ng tahanan na tiyak na gagawin ng lahat maipagtanggol lamang ang kanyang pamilya na sa huli ay mapapatay din naman. Kung medyo bata pa ang ina o ang ilaw ng tahanan ay isasama nila ito upang gawing parausan sa kanilang mga kampo o di kay gagahasain na nila doon mismo. Bukod pa ang pagmamalupit nila sa mga dalaga at dalagita na nasa loob din ng bahay. Habang ang mga bata na kadalasan nasa edad 10 pababa ay isa-isa namang tutuhugin gamit ang kanilang mga bayoneta hanggang sa malagutan ng hininga. Kapag nagawa na nila ang lahat ng kanilang nais na gawin at makuha ang kung anumang gusto nilang makuha, tsaka naman nila susunugin ang bahay kasama ang mga wala ng buhay na mag-anak. Ilan sa mga miyembro ng pamilya ang sinuswerte at nakakatakas pero dahil sa tinik ng mga Hapon noon, tila napakaliit lamang ng tsansa na ikaw ay makatakas mula sa kanilang mga kamay. Matapos ito ay tsaka naman sila hahanap ng iba pang bahay. Ang mag-anak na walang kalaban-laban ay madalas na abo na lamang kung abutan ng kanilang mga kamag-anakan. Wala naman silang magawa dahil wala silang sapat na kapangyarihan upang ipaghiganti ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayon pa sa aking lola noon, sa una ay maririnig pa ang mga sanggol at mga bata na nagiiyakan habang binubulabog ng mga Hapon ang buong kabahayan. Subalit paglipas ng ilang sandali ay bigla na lamang mawawala ang ingay ng mga pawang musmus pa lamang na hindi pa alam at hindi naintindihan ang nangyayari. Yun pala isa-isa na silang binabayoneta. Kwento pa noon sa akin ng lola, minsan umano ay may nakatayo na 1 o 2 sundalong Hapon sa labas ng bahay malapit sa bintana na inaabangan pala ang paghagis sa mga bata mula sa loob ng bahay at diretso tuhog sa kanilang mga baril na may patalim sa labas. Nagmimistula umano ng mga barbecue ang mga kawawang paslit. Bukod dito, walang awa rin ang pagpatay sa mga prisoners of war sa ilang mga concentration camps mula sa Rape of Nanking noong 1936 hanggang sa Rape of Manila noong 1945. Maging sa mga sakay ng mga tinatawag na hell ships, milyon-milyon ang namatay sa mga war atrocities na ito. Ngunit alam ba ninyo na sa mga textbook ng kasaysayan ng mga Hapones, hindi ito binabanggit? Kung titingnan ang isang opisyal na publikasyon ng Japan Travel Bureau, History of Japan, na isinulat ni Saburo Lenaga, ganito lamang ang pagbanggit ukol sa digmaan. The story of the Pacific War and of its aftermath needs little mention. Yun lamang ang nakalagay at wala ng iba. Pero may mga nagsasabi naman na kailangan natin umanong intindihin ang kaisipan ng mga Hapones noong panahong iyon. Ayon kay Shinzo Hayase sa kanyang aklat na A Walk Through War Memories in Southeast Asia na isinalin sa Ingles at inilathala ng New Day, ang digmaang Pasipiko ay masakit din para sa mga Hapones. Sinisisi lamang nila ang digmaan sa mga pinuno na hinatulan bilang mga Class A war criminals sa Tokyo Trials. Kulang-kulang 2 milyong mga ordinaryong mga sundalong Hapones ang namatay sa digmaan sa pagsunod sa kanilang mahal na emperador upang pangalagaan ang kanilang mga pamilya, mga kaibigan at mga tradisyon. Ang kanilang mga kaanak ay nagdadalamhati kung minsan kapirasong papel lang ang nagbabalita sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Hindi man lamang naiuwi ang kanilang mga bangkay. Para sa kanila, sila rin ay mga biktima noong maging Prime Minister ng Japan. Si Junichiro Koizumi na ugali niyang bisitahin ang magbigay pugay sa mga namatay sa digmaan kabilang ang mga Class A war criminals simula August 2001 sa Yasukuni Shrine. Nagdamdam at nagpahayag ng protesta ang mga mamamayan ng China at Korea. Bakit nagpupugay pa ang mga pinuno ng Japan sa mga nagpahirap sa Asya? Ngunit ayon kay Shinzo, kailangan maintindihan na sa mga Shinto, naniniwala silang bumabalik ang mga kaluluwa ng kanilang mga mahal na namatay sa digmaan sa shrine na iyon. Pangako nila bago malis na matapos ang digmaan, magkikita muli sila under the cherry trees of Yasukuni Shrine, buhay man sila o patay. Kumbaga, para ito sa pagpawi ng lumbay ng isang naulilang bansa. Ngunit, sinimulan din ni Shinzo sa kanyang mga estudyante sa Osaka City University sa Japan na ituro naman sa mga Hapones ang digmaan sa punto de vista ng mga nabiktimang bansa sa Asya. Sa pagkakaintindihan lamang ng ating mga kultura, tunay na uusbong ang tunay na pagkakaibigan ng mga bansa.
Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!